Hi, love. It was August 20... Ay, ulit po. Ulit po. Okay lang po. Hi, love. It was August 2009 nung una kitang nakilala. Naging taga-lookout ako sa kaklase kong may crush sa'yo. Sino namang mag-aakala na yun palang magiging dahilan para magsimula ang lahat? Mula sa isang sulat na ipinabigay mo na never kong nasagot hanggang sa paminsan-minsan na pag-uusap sa text or chat. Sa daming naging pag-uusap noon ng mga random topics, never natin inungkat yung nararamdaman natin sa isa't isa. Naging kontento tayo noon sa mga oras na nag-uusap lang tayo, tagapakinig at taga-suporta sa naaabot ng bawat isa. Isa yon, love, sa maraming bagay na gusto kong ipagpasalamat. Naging inspirasyon kita dahil lagi kang nakikinig ng walang paghuhusga. Nagbibigay ng payo at nagpapatawa sa kabila ng sarili mong mga laban sa buhay. Bagamat ibinigay na kita noon kay Lord noong 2022 dahil sa tingin ko ay pagkabalewala, araw-araw naman kitang pinagdarasal noon ang iyong happiness at maayos na buhay. Medyo naging mapaglaro nga lang ang tadhana dahil kung kailan okay na at tanggap ko na, talagang hanggang doon lang tayo. Bigla ka naman naging consistent hanggang sa tumapang ka at nagyaya lumabas. Iniisip ko noon, wala naman na mawawala. Isang beses lang naman. Hindi naman na masusundan. Inabot man tayo ng 15 years bago natin i-express yung mga nararamdaman natin sa isa't isa. Never to naging late para masimulan natin ang araw na to. Ang araw na haharap tayo sa Diyos at sa ating mga mahal sa buhay na hindi na lang bilang dalawang magkaibang tao, kundi iisa na. Salamat, love, sa pag-intindi at parating pagmamahal. Mula sa araw na ito, tandaan mong mamahalin kita sa araw-araw, magiging kaagapay mo ako sa lahat ng oras, sa lungkot man o ligaya. Sasamahan ka sa lahat ng pagkakataon at pagsisilbihan hanggang sa makakaya. Hindi na magiging hanggang tingin sa malayo, kundi abot kamay na. Mahal na mahal kita, love. Okay na po. Okay, Fred. 2009, Yes po. paano yung yung 2009, sino yung unang, pwede mo share kung paano nag-start yung, simula doon sa 2009, kung paano nag-start yung, si Sir ba na una, ikaw, o August 2009 po, may isa po akong classmate na nagsabi po na may crush siya sa second year. Then, after po nun, sabi niya, every lunch break or every time na dadaan kami sa classroom nila, sasabihin ng classmate namin na tingnan namin kung nakatingin siya. Ako, hindi ko pa siya nun hindi ko siya kilala talaga. Then, tinuro lang siya. Tapos, every time na magla-lunch kami, dadaan kami sa room na yon, titingnan namin kung nakatingin siya. Then, October 2009, bigla na lang nagpabigay ng letter yung kaklase niya, galing sa kanya. Then, dun sa sulat na yon, sinabi niya na gusto niyang manligaw. Pero wala kaming interaction na nag-usap talaga, ganon. As in, dumadaan lang ako dun sa classroom nila. Then, yung sulat na yon, since nga crush siya nung classmate ko, never siyang nasagot yung sulat na yon kasi nga iniisip ko yung classmate ko. Then, after nun, may mga times na may time na nakuha niya yung number ko sa classmate niya. Nakasama po namin sa student council. Then after po nun, parang may mga years po na nagkakausap kami. Then consistently, 2012, nun lang po kami talaga nag-usap hanggang at 2017. so yung 2012 na yun, kayo na yun?
Hindi po. As So, in, kasi parang consistent. 17 years in Opo. total in the making, eh, no? Nag-uusap So, lang po talaga kami. okay. So, yung kwento mo na about sa isang beses lang naman, so pumayag ka na. So, saan kanya unang dinig? Sa Manila po, nagbinondo po kami. Tapos Sige, pwede mo i-share, niyahag niya ako, gano'n, yung gano'n, parang mm. Actually po, yun po yung ay, first date niya yung ano. po, supposedly November 2025 po yung date, and November 2023 dapat yon. Kaya lang, na-cancel siya one day before kasi malakas yung ulan. Tapos ay iniisip niya, sobrang hassle naman kung aalis kami ng basa, mababasa kami. Then, akala ko hindi na siya mauulit na magyakag. Then, January, out of nowhere, nagsabi siya na, January 2024 po, nagyakag siya, sabi niya ay, labas naman tayo. Or sabi niya po, kung nakapunta na daw po ako sa National Museum. Sabi ko po ay hindi. Then, yun po, sabi niya, labas daw po kami. Then sabi ko po noon, wala naman na pong mawawala, matanda na po kami. So, inalaw ko po na sumama sa kanya. Yun po, nagpunta po kami ng Binondo, kumain po kami. Then after po noon, nag-National Museum po kami. So, ayun. So, since 2009, then 2000, ano, ngayon, pwede mo bang i-share yung mga, syempre, hindi naman totally happiness lahat ng ano. So, pwede mo bang i-share yung mga, ano, yung mga goods and bad times na nangyari? Then, paano nyo yun narampasan at nakarating kayo dito ngayon? Actually, from dun po sa time na nagbigay siya ng letter, hanggang sa may mga patutsada po siya noon na nagsasabi siyang crush niya po ako, pero hindi po siya nagte-take action. Then later on ko na lang po din nalaman, kasi nga po tinatanong ko din siya, bakit hindi ka nag-try manligaw? Tapos sabi niya po, kaya daw hindi niya sinubukan kasi nahihiya po siyang manligaw na hindi galing sa sarili niyang pera yung ipanliligaw niya. Kumbaga kung kukunin pa sa parents, parang nakakahiya naman daw po yun. So talaga pong ang tagal po nung naging duration ng paghihintay. Then may mga instances po na parang binobola-bola na lang po ako. Parang ganon yung feeling.
Hi, love. Ah, Eto na, after a year of planning, andito na tayo sa araw na hinintay natin. So, lagi mong tatandaan na mahal kita. So, ang lahat ng bagay na ito ay inadya ng Panginoon para sa atin. So, lagi nating tatandaan na mahal natin ang isa't isa. Ah, Dumaan man tayo sa mga pagsubok, nandiyan naman ang Panginoon para maging gabay natin at patuloy tayong kumapit sa isa't isa. I love you. Ready? 3, 2, 1. Jamie, love, sa wakas, andito na tayo sa araw na to. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Dahil ang babaeng pinapangarap at crush ko lang noon, makakasama ko na habang buhay. Alam ko na alam mo na, nung 2009, second year high school ako at first year ka naman. Doon kita unang nakita. Nung nalaman ko yung buong pangalan mo, Jamie Lynn Cadag, pumasok agad sa isip ko na pag pinakasalan kita, pareho na yung initials natin, JCT na. Pero dumaan yung mga taon na naig yung pagiging mahiyain ko. Naalala ko pa nung college, pag kukuha tayo ng scholarship kay congressman, palagi kitang hinahanap. Kulang na lang stiff neck ako kakalingon. Umaasang makita ka. Makita ko yung maamo mong muka, makita ko yung kilay mo, tsaka yung taling mo sa may mata. Pero pag nakita na kita, iiwas agad ako para di mo ako makita. Kaya dumaan yung high school, dumaan yung college, nagka-pandemic, pero hindi ka pa rin nawala sa puso't isip ko. Kaya nitong 2024, sinabi ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang lumipas pa ang panahon. Naglakas loob akong ayain ka lumabas at sa pagkakataong iyon, hindi na ako umiwas ng tingin. Sa mga pag-uusap natin, mas nakilala kita at doon mas lalo akong nahulog at humanga sa'yo. Nakita ko kung gaano ka karesponsabling anak, mapagmahal na kapatid, isang dedikadong guro sa mga bata, at isang kahangahangang tao. Ngunit higit sa lahat, sa'yo ko nakita ang taong tunay na nakakaintindi sa akin. Sa magkaibang yugto ng ating buhay, pareho nating hinarap ang isa sa pinakamahirap na pagsubok, pagkawala ng mga tatay natin. Yung sakit at lungkot ang naging tulay natin. Sa gitna ng pangungulila, naging kanlungan natin yung isa't isa. Dahil sa mga kwento natin tungkol sa kanila, naging mas close tayo at mas nagkaintindihan. Para bang sila papa at tatay pa yung gumawa ng paraan at naging daan kung bakit tayo ganito ngayon. Kung bakit mahal na mahal natin ang isa't isa. Siguro kung nasan man sila ngayon, nakangiti silang nakatingin sa atin. Masaya dahil alam nilang hindi na tayo mag-isa. Kaya ngayong araw, Jamie, sa harap ng Diyos, ng ating pamilya at sa mga alaala ng ating mga magulang, tapos na ang pagiging torpe ko. Buong tapat at buong puso kong ibibigay sa iyo ang buhay ko. Pinapangako ko na susuportahan kita sa lahat ng bagay na gusto mong gawin. Kung ano man trip mong simulan o gusto mong marating, asahan mo na nasa likod mo lang ako at palagi kitang sasamahan. Dadamayan kita sa lahat ng mga pagsubok na darating. Hindi kita hahayaang mamproblema o lumaban ng mag-isa. Kapag mabigat o nakakapagod ang buhay, magkasama nating lulutasin yan. Ako din yung magiging number 1 fan mo sa lahat ng mga ginagawa mo. Mula sa pagtuturo mo sa school hanggang sa maliliit na bagay araw-araw. Ako ang unang-unang magiging proud sa'yo at papalakpak para sa'yo. Papatawanin kita at i-make sure ko na masaya ka. Gagawin ko ang lahat para mapangiti ka. Lalo na kapag stress ka sa trabaho at sisiguraduhin kong masaya ka palagi. At higit sa lahat, mamahalin kita habang buhay. Walang bawas, hindi tinipid, at mas mamahalin pa kita sa bawat araw na magkasama tayo. Kaya mula ngayon, opisyal na magkapareho ang ating initials. Ikaw ang aking ngayon, aking bukas, at ang aking habang buhay. Mahal na mahal kita, Jamie, aking asawa.
Okay na ba yan? Ulitin. Hindi pala na-record, no? Okay? Sir, pwede ba tayong, yung balik tayo sa 2009 kung paano nag-start yung saan mo siya, Ah, kasi alam ko hindi pa kayo nakapag-date ng 2009, parang hindi. Bata pa ako noon. Parang parang 2014, ay 2000, 2024. Una kaming 2020 lumabas. pala, sa Manila. Mm-mm. So, okay. So yun, ano ba yung mga una mong nakita Kay Jamie dati. Jamie na at talagang nabighani na? Nung naalala ko yun parang recess namin, second year high school ako. May dumadaan, maliit pa siya nun tas payat, tas maliit lang siya, tas ang cute niya nun. Kaya nun pagkita ko, sino kaya yun? Tas ang bilis niya laging maglakad na nakayuko. Tas sabi ko dun sa tropa ko, sa classmate ko na maraming kakilala, tanong mo anong pangalan nun? Tas yun, doon ko nalaman, Jamie Lynn Kadag daw. Kaya naisip ko agad, pagtanda namin, parehas kami initials, JCT. Yun ang unang pumasok sa isip ko. Ayun, hawa ng Diyos. Same na, mamaya. So ikaw sir ang nag-first move tama? Oo, nung 2024. After 15 years. Pero, nung mga panahon na yon siguro, inad lang sa Facebook, tas nag-chat-chat, gano'n. Pero hindi yung ikae mo aayain lumabas. Kasi estudyante pa rin naman kami nun wala pa namang Kaya yon itong 2024, parang basta after ilang years, 15 years yun. Inaya ko na siyang lumabas. Doon kami gumala sa di ko alam, National Museum ata yun. Basta yung may mga hayop-hayop doon. Doon kami nagpunta. Tapos kumain kami sa Chinese restaurant ata yun. Sabi niya, Binondo Oo, sa Chuanki. Yun yung pangalan nun. Sinearch ko pa talaga yun sa kung saan masarap kumain. Ayun, so yun, magbigay ka nga ng mga katangian ni Bride na mga gusto mo sa kanya. Nagustuhan mo sa kanya. Yung mga ganun. Dati, nung syempre yung itsura maganda. Pero nung tumatanda na yun, responsable siya kasi siya yung kasama ni nanay sa bahay. Nalaman ko na gano'n na basta sobrang responsable niya. Siya yung nag-aayos sa bahay nila, sa mga bilis, sa mga grocery, gano'n. Siya yung maaasahan sa mga ganong bagay. Tas organize siya. Tapos, basta sobrang maintindihin niya. Lalo na sa mga bata. Kasi teacher siya sa school. Tapos yun, kahit sa akin, sobrang intindihin niya kasi isip bata ako Yun, ganun. Tapos mapagmahal siya. Lagi niya akong inaalala kasi panggabi ako. Pag gigising ako, tatawagan niya ako para gigising na, kumain na, ganito, ganyan. Yun po. Basta yun, maalagain siya, responsable siya, responsableng anak siya. Kasi parang dun ko nabe-base yung tao Pag maano ka sa magulang mo. Isa yun sa parang gusto ko sa tao Gusto ko yung mabait sa magulang. Ang responsableng anak. Family oriented. Oo, yung ganun po. So, ayun. So, sa haba, 15 years bago ulit kayo nung bang since 2004, nung first kayo 2009 po. 2009, may mga binago ka ba na ba sa sarili mo na, kasi alam mo, parang, syempre, ganun di ba tayo? Parang pag naka-first step tayo, laging nasa isip natin, siya na. Sa may mga nagbago na ba sa'yo? May mga binago ka ba dahil alam mo na gano'n? Or sa kanya ba may mga nagbago na yung naging, yun, anything na pagbabago sa sarili niya? Nagbawas ka na ba sa pagdodota? Simula nung naging kami or nung nakilala? Naging kayo, meron bang mga naging yung hindi mo na ginagawa dahil ganun? Pwede mo i-share?
Sa akin naman, siguro parang wala naman kasi yun nga, kagaya na pag-computer, hindi naman dahil nagbawas ako maglaro sa computer dahil sa kanya. Kasi pinapayagan niya naman ako eh. Minsan nga may instance nga na binigay niya pa ako ng pera pambili ng laro, gano'n. Binigay niya pa ako pambili ng laro sa Steam. Wala naman kasi tanggap niya kung ano okay. Pero ako choice ko na yun eh kasi nakakapagod na maglaro eh kasi matanda na tayo, hindi na kagaya dati. Pero yun, wala naman akong kailangan baguhin kay Jamie kasi yun nga, tanggap niya naman ako kung sino man ako eh. Kasi yun nga, kahit ang taba ako eh. Kasi dati ang payat ko eh. Ngayon, parang ganyan. Mas pinapakain pa niya ako lalo. Siyempre magaling mag-alaga. Sobra po. Sobrang bait. So, ayun. So, ngayong ikakasal na kayo, anong plano mo? May plano ka ba na baguhin sa mga sarili nyo? Or bawasan? Or improve? Or ganon? Yun. Yung pwede ma-share? Ayun, unang plano namin magpapayat. Pagkatapos ito, bibili agad kami ng rubber shoes. Tapos, walking kami. Kasi, mahirap na magsukat ng damit. Mahirap bumili ng damit eh. Pero yung sa relationship naman namin, parang, ayun, wala naman kami kailangan baguhin. Kasi, as long as na masaya kami na ganun. Tapos, ayun naman, tanggap naman namin yung isa't isa. Tapos, yun, in general, wala naman kayo. Pero mas ngayon, mas kailangan doble kayod, ganyan. Mas maging matipid para sa future din namin. Okay. So, ang tawagan nyo, Love. Apo. Okay. Si Love yung nandito ngayon. So, impromptu message mo sa kanya kung bubuo na kayo ng sarili ng pamilya. Okay? 3, 2, 1. Love, salamat pala kasi kahit nakalipas na yung maraming taon, ayan, nung nagbalik tayo ng 2024, eh, tinanggap mo ako kung sino man ako kahit ganito ako, alam mo yung mga flaws ko, yung pagkatao ko, kilala mo kung sino ako, tinanggap mo ako. Kaya dahil doon, mahal na mahal kita, nagpapasalamat ako kasi lagi kang andyan. Kahit parang sobrang down na, lagi kang andyan, di mo ako iniiwan. Kaya salamat, Love. Mahal na mahal kita.